Good morning, everyone, especially to my dear sisters in Christ in Independent Liberty Baptist Church. For those who did not know me, I am Reggie Gladys Saan, the wife of Pastor John Michael Saan of Independent Liberty Baptist Church. So, this Bible study group is exclusively for women. So para ni sa mga kababayinan, no? Exclusively for women. Because I want to make this clear that I am not a pastor, although I am sometimes mistakenly called as pastora, but then I try to correct them kasi walang pastora sa Baptist, no? Okay, so here in the Bible, in 1 Timothy chapter 2, verse 11, it says here, "Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence." So that's why walay mga pastora, no, sa atoa as Baptist. So this platform is exclusively for women, for the mothers and the wives out there, and for all the young ladies also, young adult ladies, who will be mothers and wives in the future. So para kabalo mo kung unsa day ang inyong nga sudlan in the future, so you will be ready. Because as you know, muna nga ang mga children karon, no, daghan ang mga kabataan, wala sila direction, they don't have purpose in life, they don't know God. It is because ang ilahang mga parents, no, dili sila ready. They're not ready physically. Daghan kayo sa mga balita, makita nato teenage pregnancy. Dili pa gani pwede ang ilahang lawas para nga it is very dangerous for them to be pregnant, no? Kung dili magani sila ready physically, more emotionally. So how can they rear a children nga sila mismo dili ready, no? Dili nila kaya nga magbuhi. Bigay nila mabuhi ilang kaugalingon, no? How much more kung naapay magsalig sa ilaha. So that's why this platform is very needed para to cater the needs of the wives and mothers, and also for the ladies. So it is very important. We must see the importance of this. Kay ang mothers ug ang wives, kita no, we have different needs kaysa sa mga lalaki, no? And coming from a woman, no? So that's why we have this Bible study group for women, and gikan sa usa ka women pod, because we know from experience. Because men really cannot fit in our shoes. Dili sila pwede because we have different minds. So nakita gani namo, I and my husband were watching before a video clip about the difference of the brain of man and a woman. And sige mig katawa because nakarelate me. So ang brain sa usa ka man is made up of boxes daw. No? So each box has its own something inside it. So there's the box for the wife, for the children, for the car, for the home, for the work, and everything, no? And they're very careful not to touch the other boxes. So they are very specific. Kung kanilang, muna niya to hisgutan, we're talking about the car, we're talking about the house lang, we're talking about the children. So they're very specific about that. So different kayo ang mind sa usa ka lalaki because they're being logical. So in contrast, sa atoa, so ang atoa nga brain ng mga women compared as a big ball of wire, so everything is connected to each other. Okay, so I know ang mga women din mo-agree jud mo sa akoa. Sa atong utok, sometimes kita dili makasabot sa atong kaugalingon. No? It's very, very complicated. So nagani research nga nag-ingon nga, it will take an average of 2 minutes for a woman to decide just to buy an egg. Oo. Unsa man jud, extra small, medium, large, jumbo. Pila man ako ang paliton? Isa ka tray, daghan na siguro kaayo na, no? Basin mas spoil lang. Unsa ba? Half dozen, 1 dozen, diba? Okay. But, maskin sa nga nato nga characteristics, we have also advantages for that.
So tan-awon nato kung asa ta mahimo nga effective. That's why we have to talk about it to cater how to be an effective, not just a wife and a mother, but a Christian wife, a believer, no? Ato na siyang klarohon. Kinahanglan we have a relationship with God. Dili pwede, no? Munang kasagaraan karon nganong ingon ana, no? Dili tayo nahimong maayo nga mga ginikanan or nahimo nga asawa because we don't have God in our lives. Ang naa sa ato pride. Ngano man, because makakita bitaw mo maski sa mga TikTok ba na or sa Facebook nga nakabutang din ha, maski ako anak nakakita, look at mom, mother is always right. No? So don't try to always be right, no? Be right, but we have to do what is right according to God's principles. So that's why we are going to study. Unsa man gyud ang gusto sa Ginoo para sa akoa? Unsa man gyud ang ato ang role or ato ang office as a Christian wife and a Christian mother? Because we have different offices, no? So sa ato ang gibasa ganina, let the woman learn in silence with all subjection. Okay, kanimang gong babae, usually, taratitat, kita ang speaker of the house, as what our husbands call us. Kaya unsaon man pud no, kung dili ta magyaw-yaw sa balay, wala po'y order. Mubitaw na nga na ay rule ang mga mothers in the house. Para pud na order, no? There is order in the house. Mo pud nga to ang role. No? Pero kinahanglan kabalo ta nga mo learn in silence with all subjection. Know when to open our mouth. Dili kay sige na lang abri-abri ang ato nga baba, di ba? Nadiya sa James chapter 1. Be swift to hear and slow to speak. Maminaw usa ta before ta musturya, no? Kay the more we talk, the more we will commit mistakes. O lesser words, lesser mistakes, di ba no? So ato na po na siyang iklaro nga, ang usa ka woman, dili gyud ta makuha sa authority over the man. So we are the weaker vessel. We have to accept that, no? Usahay, lahi naman gud kaayo sa panahon karon kay before, no? Like sa ako ang parents, ang akong papa niingon ang sa ako ang mama, sige lang basag nakahuman ka sa imuhang 5-year degree nga course as nursing. Ayaw pagtrabaho kay gusto na ako nga ikaw ang naa sa balay, ikaw ang atiman sa ato ang mga anak, which is a very good plan. And I've seen it very effective. Maayo kaya pagplano sa akong papa kay ningin siya ako lang ang magtrabaho kay kaya man ako buhion ang ato ang mga anak. And it really did good to us, no? Kay natutukan mi sa mga ginikanan instead of kanang pasapasara ka sa mga yaya, so makuha nimo kung saan batasan sa usa ka yaya, di ba? So wala ra pud nang hinayang akong mama kay sometimes mingon ta, sayang pud akong giskwelahan, no? 5 years baya pud to for what? So asa man wala na ko nagamit ang gasto tanan sa akong mga ginikanan and then I'm not earning, so say mag self-pity ta. Unsa na lang mo jud akong purpose in life niya, and tan-aw pa nato say sa tuang kaugalingon sa nang kuyaya, tiglaba, tigluto, limpyo sa balay, tanan, tigplancha, no? For dilingon ana, we must not have that mentality, no? Na naman gani karon ang mga tatay na ang mga naa sa balay, no? Usahay ang babaye, dili na dayon be in subjection nga naman kay siya ang breadwinner. Mingon dayon siya nga, mas ako mangani ko og sweldos, ako ang abana. So you think na dayon ikaw na ang matuman sa tanan nga decision, but that is not God's principle. We must obey God's principle because God is all-knowing, no? He is the omniscient God. Kabalo siya sa tanan. And God created us. So that's how He designed us. So maskin manggaling, ikaw ang mas taas og degree. Ikaw ang mas taas og sweldo kasi sa imuhang nga bana or unsa pa nga mga characteristics and attributes and all the skills that you have that you think you are higher than your husband. Naa jud sa Bible nga dili jud ikaw. You must be in subjection.
So muna dapat ang katunon nato nga mga babaye para dili mag-overlap ang atong mga offices. So muna dapat ang ato ang tan-awon kung unsa di ay dapat ang usa ka wife para dili magubot. Dili man gud pwede just like in a government or in an authority nabaday duha ka book leader, di ba? Lisod nga naman duha ka brain lahi-lahi. So mo bitaw na nga mag-asawa, you are one, usa mo. No? So kung usa ta, dapat usa ang ato ang goal, usa ang atong mga plans. So you should talk to each other. O dili ka nagplano ang bana og lahi, nagplano pud ang asawa og lahi, asa mo padulong ani? No? The husband is going to the right, ang wife going to the left. So you're going nowhere. Stagnant. You'll just stay. Oh. Until kanus amo pwede ingon ana ang situation. What will happen? Na stagnant mo. Until you will be hopeless, until you will fight each other, kay para kung kinsa ang mamadala, isugay na lang mo, mas kuanjud ko, patas anay, that is pride. No? So kinahanglan, nga, kung kamo, mag-asawa, usa mo dapat, so you have to talk about that. Dili man pud pasabot nga, ang woman in silence na lang jud, with all subjection, wala na lang pud ta, hindi ka nga, mas bright ba ako, how about my ideas? Paminawon man pud na i-consider pud sa bana, di ba? Okay, kana bitang wala pa bitaw na minyo, ipaghinambog man nga ay ikuan jud nimo, i-defend jud nimo mong bana, ay right kay na kung bana mo na ako napakaslan ingani jud na siya work nga ingon ani ingon ana, o di ba kay pangutan-on ba kasi mong parents kano pakaslan man na nimo, sure na jud ka ana, o interrogate ba ka dili ba lalim ng marriage, dili ba na pariha og mingon pa sila init nga kanon nga pwede nimong iluwa, di ba? Until death do us part, you promised that. Nya karon pag naminyo na hinuon mo, magdautanay na imo na dauton imuha nga bana. No? So ang pagtan-aw sa katawo sa ato ang bana, it depends kung sa atong ginasulti. So mutuo gina sila nga naman, bana ba asawa baya ka? No one knows better than your husband more than you do. Usahay ang mga parents, makain sila, kaila, jud ko anak, kay anak na nako. Pero, lahi ra jud. Kaya mas lahi man ang level of intimacy and the deeper ang relationship sa mag-asawa. So wala jud laing mas nakaila sa imuhang asawa ug bana, kundili kamo o ikaw nga asawa, no? Ikaw nga asawa, mo'y pinaka nakaila sa imuhang bana. So you must know your husband po para dili mo magka-clash, no? Hibal-a po sa dayang gusto o sa iyang dili gusto. You have to talk about that, no? So muna nga in this platform, it is very important daghan kaayo tag-angay nga hisgutan, no? For us to nourish and empower ourselves, no? Para mahimo ta nga effective nga believer, a Christian wife and a Christian mother. So let us start by praying, no? Mga isa tagkaalam sa Ginoo para sa ato ang paghisgot karon for our Bible study. Okay, let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, we thank you, dear God, for this wonderful Saturday morning that you have given us. Lord, thank you for this opportunity to open this platform. A Bible study group is exclusively for women. Lord, we are asking for forgiveness of all our sins and trespasses. We are not perfect, Lord. We are not worthy. But thank you, dear God, Jesus Christ, for paying for all our sins on the cross. Thank you, Lord, for the salvation that you have given us. We thank you, Lord, that you had freed us from sin. Lord, be with us in our activity this morning for a Bible study. Use me mightily, O God. Give me words, O Lord. And I'm praying, O Lord, that these words will be scattered abroad and this will be a blessing to others, Lord. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So let us read in the Bible, Ephesians chapter 5. If you have your Bibles with you, let us open in Ephesians chapter 5. Okay, verses
22 to 24. Okay, so the topic that we are going to discuss this morning is to know what is our role and office as a wife. Okay, so Ephesians chapter 5 verses 22 to 24, it said there, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. You heard it right? In everything. Smile kay dako niya kung bana niya in everything. So timan-an na to mga babayi. I know Christian women kabalo na taani. Yes, but sometimes we are tried. Malimot ta. We must always be reminded that we are under our husband. So dili pwede nga mas taas ta sa ato ang bana. So wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Klaro kayo diri? Verse 23, for the husband is the head of the wife. So sa dihang naminyo na ka, you cannot make decisions of your own for yourself. Kinahanglan ipahibalo nimo sa imuha nga bana kung okay ba pud siya ani. Why? I-consider naman, you are one. O para dili mo magkagubot o dili mo mag-away. Di ba? Because you must have one goal. Ang lahi ang inyong nga goal. Kita bito nga wife, naadjud tayo mga kinahanglan sacrifices. Pat yun nato na lang, no? Pero, ihatag ra po na siya sa Ginoo in time. Kami yung how about my profession? No? Oo, pero ihatag ra po na sa Ginoo in time. Let God do it. I-submit tanan, no? So, importante day kaayo, tungod kay kita nga wives, i-submit man nato ang atong kaugalingon sa ato ang mga husband. Number 1, it is very important nga magpili jud ta og tama nga husband. Mo bitaw na nga ang marriage, dili jud siya, dinali-dali. You must know your husband. I am happy when I was in high school, ang ako ang mama, yan akong giingnan nga magampo na ka sa imong banay ko, la kasayo ba oy, abi na ko bawal ko maminyo before ko mo graduate o muna jud ilahang rule. Pag uyab-uyab jud kay na paundangon yung kag eskwela o sa kahadlok nako mingon jud ko nga ala dili no kanang magtarong jud ko kay paundangon na kog eskwela. Pero gingan ko sa kumamay ko, anong ginaman ko, high school pa lang ko, nga magampo na kasi imuha nga bana. Tama di ay, pangayuon nato na sa Ginoo. No? And when we pray, always ako ni ginaingon sa mga young people sa una, magampo ta, ayaw buti ang Ginoo. Lord, pwede si Daniel Padilla ko ang maminyuan, kay gwapo jud kay siya, idol kay nako siya. Muna nga, dili, ayaw buti ang Ginoo, no? Nagampo pa ka. So, pangayo sa Ginoo, Lord, kinsa man ang akong mahimo nga right partner. Because there is no such thing as perfect partner. So, kung mangita ka og perfect nga husband, perfect nga partner, perfect nga boyfriend, wala kay makita ngayon ana. Mabitaw na nga ang uban, di na lang makaminyo kay nangita mag-perfect. Wala yun si Mr. Perfect. Si Mr. Right lang. Right for you. Compatible ba? Kay mura maguta og puzzle. So we have this mga missing a piece, di ba? Amo puno ana ang ato ang husband. So mura mo og puzzle that will fit together para maka-create mo a beautiful picture of a family or a home na kompleto. Di ba? So importante kaayo nga ampuan di ay nato ang ato ang mga bana. So pasalamat ko sa kong mama, no? Muna siguro doon nato kay lisod kaayo magpa-under ta sa usa ka unbeliever. Lisod kaayo. Saon na lang na karon. Hala, unbeliever man ang ako ang bana.
Too late man no, kay bana, nabana naman dyan na nimo. Pero sige lang, everything has a purpose. May ay hopeless na jud ko ani. Kaya nga ako ang bana, unbeliever, ako believer. Bawalan ko niya, dili na jud ko makasimba. Dili na ko makapangalagad sa Ginoo. I cannot give my tithes. Unsa man na siya dapat? What is the answer for that? Acts chapter 5 verse 29. We must obey God rather than man. Kinahanglan jud obeyhon nato ang Ginoo sa tanan kaysa sa man. Yes? Teacher Glad, sayo na nimo ingnon. Or Sister Glad, sayo na nimo ingnon. Kaya wala magud ka kasulay. Kaya nga naman, nakita mabuda na ako ugod sa kuha nga parents. As you know, a little background sa kuha nga family, sa kuha nga mama o papa. My mother is devoted Catholic. Sayang kagwapa. Siya nang ginahimo Mary sa kuan Enigma December, no? Mary kanang magunsa sila. Oo. Or sa Santa Cruzan sa pana din ha, no? So my mother's a Catholic, ang ako ang papa is UCCP, no, a Protestant. So sometimes we go to the Catholic Church, usahay mo simba pud mi sa UCCP, or niabot ang time nga wala na lang jud mi simba at all. Wala na lang mi church services. We don't go to church anymore, no? And then God is so great, no? Ay ako mama nag-seek jud sa Ginoo sa tanang mga problema kay gubot na pud ang among family. So before mas financially, nga provide, maayo. We go to nice school, nakaskwil ako sa Ateneo, yun ana. But then, wala kayo nimong happy ang amo ang family. No? Ang happiness jud ay sa kapamilya, naajud sa Ginoo. No? Bitang sa Sunday school, ginatudlo na ako sa mga bata, when Jesus in the family, happy, happy home. Kung wala jud ang Ginoo sa inyo nga pamilya, dili jud na happy, no? Gubot jud kaayo. So number 1 nga siguraduon nato na ang Ginoo sa ato nga panimalay. So back ato ang topic nga ang akong mama Katoliko day ang akong papa. So how did we end up being a Baptist? So naay mga gigamit ang Ginoo. Mobitaw na nga kinahanglan magpanglakaw ta, no? Para mas spread nato ang Word of God, the gospel, para makaabot pud sa ilaha. Unsa day ang kaluwasan? And what is the change or the difference when you have God in your life? Not just you know God, but you have a relationship with God. That's a very big difference. Dako kayo ang kalahian, ana, no? Nga here in this Christian country, when you say Jesus Christ, kabalo ko, Savior na, manluluwas, nagpakamatay, gilansang siya sa cross para mabayaran ang ato ang tanan ng mga sala. And He is the only way to heaven, John 14:6. Pero nga naman, pagpangutan-on nimo, so sigurado ka, makaadto sa langit, minsan dili, wala pa'y sigurado. Nga naman, because they don't have established a relationship with God. Walay relationship. So ang manday nato pagkuha og relationship diha sa Ginoo, atong dawaton si Jesus Christ as our personal Savior. Pasudlo nato siya, and not just binuang nga pagdawat, we will surrender our life. Muna ang tinuod nga pagdawat sa Ginoo. When you surrender your life, talikdan nimo ang old nga ikaw. Kung marites ka sa una or marisol ka sa una, dapat na ikabaguhan. Nga naman, ang Ginoo naman ang imuhang gipahari sa imuhang nga kinabuhi. No? I am crucified with Christ. Nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me. And then life which I now live is for the Lord. Dili ba? Dili na ang atua nga kaugalingon nga himaya, but ang Ginoo ang mahimaya sa tuang kaugalingon. So, ang nahitabo ato ni abot, una ang kaluwasan sa amua, duha sa akong ate, and then sa ako ang mama. So, we started going to church na. There is a Baptist church. No? Sa kay Pastor Seme Saan. Kay taga-Iwa man pud mi, diri pud mi sa una, sa Davao City, sa Iwa, sa Rosal. So, walking distance lang, diri padulong sa church. No? Diri sa Santan. Dito pa lang dapit sa balay nilang Sir Sam, no? Bakalam no, nila Ninang Aida ang church. So, we go to church, pero akong papa, wala pa na-convert ato. So, nasuko kaayo siya sa ako ang mama, no? Nga naman,
natouch ang iya nga ego, ang iya nga pride. Naghimo ka og decision without letting me know nga magbalhin-balhin dai ka og relihiyon. Suko kaayo siya. Grabe na nimo nga pag-apak sa ako nga kuan. Authority is husband. Nagbuot-buot ka. So, masuko siya ato kanang Wednesday magsimba mi no prayer meeting. Mahuman among prayer meeting before kay naa pa mag-group mag-partner pagud-ana no para sa kuan exchange of mga prayer requests. Mabot og 10 o'clock or more or so kay after that napay fellowship ingana no mag-share pa usay sa mga problema. So muna maabot og more than kana 10 o'clock. So muna nga masuko akong papa unsa naman ni orasa. Gani mingon pa siya nga lisod ni pukaw ni nagpatulog-tulog so gilamok nami nagulat-ulat mi sa gawas. Pa please abrihin na o per nasuko akong papa. Ay nga naman, dili siya musugot, nasuko siya, naglahi-lahi o relihiyon. Oh. Pero, ang gibuhat sa akong mama, unsa? Acts chapter 5, verse 29, we must obey God rather than men. So, maskin pa di ay, nga iyahatong bana, og naadiri nga wives, submit yourselves unto your own husbands, but mas tumano nato ang Ginoo. So, nobody, even our husband, should hinder us in serving the Lord our God. So, unsa may buhaton, ana? This is a living testimony. Muna nga ma-share nako sa inyo ha, for those mga wives nga ang ilang nga bana are unbeliever, no? Oh, this is a concrete testimony, Jude, from my family nga nakita nako. Nga, through prayer, yes, prayer can make miracles. Nagampo mi para sa akong papa more than 2 years. O, kadi siya musimba. Hantod na tingalan na lang siya, nga naman mas kansaon na ako og threaten ang ako ang asawa. Di man gid siya muundang og simba din ha. Ningon ako, mama, I have to stand. Nakakita ko sa tama nga kamatuuran nga ang tanan jud nga pagtulunan naa sa Bible. So niya siya, I will stand. Mutindog ko ani. So nagaampong ako ang mama. Grabe ang mahimo sa prayer. So do not underestimate the power of prayer. And then maskin masuko ang ako ang mama, akong papa, magpaubos ang ako ang mama. So Romans chapter 12 verse 21, mayon dyan ako mga conquer evil with good. So ipakita nato nga masiningana ang inyong nga papa sa atua nga masuko siya, nga musimba ta. Ipakita nato no ang kabag-uhan. So nakita ko sa akong papa, daghan kaayog na change sa akong asawa. Kabalo na siya mo, keep silent. Kasi sa unang mag-away, magsigig yaw-yaw, dili papilde. Kay mother, no? Oh, ang mother lagi daw is always right. So, muna nga, kinahanglan, no? Importante nga ato day piliun. So, para sa mga ladies out there nga wala pa ninyo, iampo kung kinsa ang inyong mahimong mga bana kay magpaubos mo sa ilaha. So, lisod nga ang mag-lead sa ato ang family, walay Ginoo sa iyang kinabuhi. There will be no direction. Mabuhi man siguro mo, pero gubot, ganahan day ka ana. Diba? Wala po siguro tanaminyo para mag-create o gubot nga family or broken nga family. Lahi nga to pananaw sa future, diba? Of course, always positive. Eh kung dili pa positive, di lang taganahan mabuhi. What for? Nga we are facing radi ay kagubot. No? So it is very important. But dili pud hopeless. Maskin pa sa usa ka asawa nga adunay unbeliever nga bana. Nga naman, believe me, no? Na-experience na ko in my family nga through prayer. Padayon lang og simba, makita na niya, matingala siya, lahi yun lagi. Lahi na akong asawa karon. Mas nahimo siyang patient, mas nahimo siyang loving. Lahi. Nga naman, na ay wisdom, na ay patience. Because you know, when you have Jesus Christ, when you have God in your life, unsa man ang kuan, fruits of the Spirit. Galatians 5, no? Chapter 20, Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love. Una ang love.
Number one, unsa na nga love? Love God. Love na to sa Ginoo with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sa tanan-tanan nato. Ang tanan nato buhaton is mahimaya ang Ginoo. No? Dakan pa na, love, joy, peace, long suffering. Mas kaya nato mo endure, no? Og suffering. Baluta mo resist sa mga temptation sa devil. Especially kay ang babae baya, we are the weaker vessel. No? Kita ang weaker vessel. Maubitaw na nga isa sa mga wali ni Pastor Jan, no? Katong sa Garden of Eden, kinsa man ang gitintal sa yawa? Ang babae. Ang babae ba jud ang ihang nga target? No, it is Adam, no? Kay kabaluman siya nga pinaagi kang Eve, makuha niya si Adam. Mutong sa wali ni Pastor John, kinahanglan strong ang mahimo nga leader para mo oversee siya. Sa iya gihapon giput sa Ginoo ang blame. Siya gihapon ang gipangitaan o tagang account sa Ginoo. Nga naman wala siya nagtan-aw kang Eve, no? So kana atong mga bana o responsibility nila ang wife of ang children nga ilahang tan-awon and naa under sa ilaha nga tama nga leadership, no? So, importante kaayo. So, walay imposible diha sa the power of prayer. Gana man go mag-pray ta. Maplastar ang tanan. It is not our will. It is not our own way. No? Kuyaw kay ang way sa Ginoo. We cannot grasp it. Why? Unsa ra gud tawo niya tong utok compared to an all-knowing God. That's why we have to trust God. Ampo lang yun. Plastaron lagi ang tanan sa Ginoo. Humukon na. Nakita na ko kung papaon sa kasuko sa una ay grabe kasuko to the point ha nga hapit sila magbulag. So grabe ato kagubot pero ana si mama magpadayon ko kay wala jud koy laing makapitan kun dili ang Ginoo, and that is true. Nautunta nga di lang ta mo kapit sa Ginoo kung naatay dagko nga mga problema or ang atong family is about to fall apart. We need God in every single minute and second of our lives. Dili kay emergency push button lang ang Ginoo. Maskin naamo sa kaharuhay, daghan mo kwarta, it seems like you don't need anything else, but still you need God. Pwede maguna kwaon sa tanan sa Ginoo in just a second. So di ta magsalig nga dato ka, dako ka kwarta sa bangko, pwede na mawala tanan. Or gwapa ka or famous ka, wala na tanan. Everything here is temporary in the earth. Diba? So wala jud tay angay nga ikapang hinambog, no? So tungod sa pag-ampo sa ako ang mama, maskin tuod more than 2 years. Ningud mi, nalabian na tog ampo. You know why? My father became a pastor. Yes. Nahimo siyang pastor. Paspas kaayo. Pagka-save niya, gi-challenge po siya. Naging close po sila ni Pastor Seme. Gi-challenge siya nga mahimo nga pastor. So natingala kay mga less than 3 years lami nga nakasimba. And then, gisend out na dayon mi dito sa Misamis Occidental. Sa Balyangaw. I was grade 6 at that time when we moved to Misamis Occidental. Kasi namatay manggudang kuan ang ako ang lolo, no? Ang father sa ako ang papa. And then nag-decide pod sila papa nga muuli na lang, no, sa Balyangaw. So katong nagkuan mi, we have a small despedida lang god nga party. Tingala ko, tapok mi ni pastor ang family kami, and then gisend out me. Naniana ko, ma, is this really true? Nga magpastor daw si Papa, he will open up a church in Misamis Occidental. Oh, wow! Kuyaw kaayo, no? God works in mysterious ways. So, matingala ka. Oo. Pero misimba gani akong Papa sa una, kanang hapit na amen. Oo. Kaya magdali-dali siya, kaya mato pa siya sa sabong. Oo. So, nga na kagrabe ang Ginoo, no, walay imposible sa iyaha. So don't lose hope. If your husband padayon lang jud to stand, no, sa principle sa Ginoo, padayon pag-ampo, makita ra jud niya ang difference. So pag sige manggod ta, no, mag-meditate sa pulong sa Ginoo, so not just nga we will read and understand, but we are going to apply it in our lives. We will shine, no? Dili nga mo shine nga kita
makita ta, no? Mahimot ang famous or musikat ta, but ang Ginoo ang makita nila sa ato ang kinabuhi. So nga na po na nakita sa ako nga father na lahi kaayo ang ako ang asawa. So na-curious siya. And then moto nga mo hunihinay na lang siya og kuan, sulay og simba, mo apil-apil, murag hospital lang sa mga kuan. But then gihikap jud sa Ginoo ang iyang kasing-kasing to the point nga nahimo siya nga pastor, no? And still serving, almost 70 years old, but very good in health, still serving God. And nagpasalamat kayo ko nga ako ang papa na himo nga pastor, ay grabe kaayo siya. Tanan jud, no? Kanang giingon diha sa Bible nga if one desires the office of a bishop, kinahanglan ang iyahang anak ma-hold niya under sa iyahang subjection with all gravity. Muna dapat kita nga mga parents, we are given the authority of God over our children. So kita nga mga wives, wala tayo authority over our husband, ha? Pero we have the authority over our children, no? Bitaw nang giingon dira sa Ephesians chapter 6 verse 1, no? Children, obey your parents in the Lord. Naadjud na in the Lord, nabiya mga parents not in the Lord. So naayang people diri sa una. Siya lang manggod ang kanang simba, no? Ang ya mama, yang papa, yang maigsuon, wala, dili tanan, ginabawalan siyang musimba. So, muna siya nga, nagrespeto siya sa iyang ginikanan, pero, gina-practice jud niya ng obey God rather than man. Ay, suguon mo siya sa iyang papa, mupalit og ilimnon or sigarilyo, pero mubalibad jud siya. Mingon siya nga pa, sorry lang jud kaayo pa ha, kay, di man gud na maayo pa, nya makasala pud ko ana. Sorry lang yun. Suguan lang ka og lahi. Bisan unsa nga dili ko makasala. Di ba? Muna nga, it is very important na children obey your parents in the Lord. Kaya nayuban nga mga ginikanan nga ginabuhat na pud nila, sila pa ang nagatudlo, no? Min man tao sahay nga, wala dyan ginikanan nga magbutang sa ilang anak sa kapahamakan. Pero sa generation karon, which is very twisted, which is very perverse, anything can happen and anything is possible, no? Even ones that you cannot even imagine. Very na kayo, grabe na kayo ka. Hugaw ang atong kalibutan. That's why it is very difficult, more difficult to be a parent sa mga generation karon. Munang kita as parents, we must always ask for God's wisdom. Kung saan pag-train sa ato ang mga anak, kailangan naman og paluon na nato na diha mamatay nagpinalo, di jud gyapon na ma-change. Kung dili wala tay kaalam sa Ginoo how to train them, no? So, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother. So muna, nga naay hierarchy, naay tama nga hierarchy sa office, aron dili nga mag-overlap. Karabitang usa ka kumpanya, kung walay tarong nga designation of position, ang mga empleyado nga naa dinha, o kinsa, bisag kinsa la pwede maghari-hari, perting gubuta, di ba? So that's how God designed this, no? Gingana pag-design sa Ginoo nga ang head jud, no? Head over the wife is the husband. So muna nga iampo nato ang ato ang role wife. Dako maghapon taog ko ano? Dako ba gyapon taog influence. Mobitaw na nga si Eve gigamit ni sa Satanas, no, dito sa Garden of Eden para makuha niya si Adam. Because we are the weaker vessel. That's why we women, no, kinahanglan nga mahimo tang strong ta emotionally. So dili nato pud pasagdan ang ato ang mga emotion. Magamit man nato atong emotion in a positive way, like being loving, being caring, nurturing. Kita man jud mas maayo mo alaga sa mga anak, di ba? Mas ingon anak ta. So, gamito nato, dili nga gamito nato ang atong emotion, nga dili na ta mahimong logical and magsige na lang og away. Pataka na lang ta gamit sa ato ang mga emotions. No? Ay kana man gud ato ang emotion, muna ang ginagamit sa yawa nga
kuanta, ma-distracted ta. Duha na, di ay ma-distract or ma-distract, maguba ta, no? Makaguba na sa atua. That's why we should have a strong mind. Mabitaw na, so may angay na to pilion, o kanang uban mingon, ang heart ba o ang mind? Mind jud, no? Kaya ang mind will tell us what is the right thing to do. Naana sa Bible, what is the heart? The heart is deceitful. That's why we must always check. Dira sa Psalms, unsay giingon, pinahanglan, ato adyong always iampo ang ato ang heart. Renew my heart, O God. Kay out of the heart are the issues of life. O, naamang gud diha tanan, diha magsugod. Muna nga mag-ampo ta permi nga i-renew sa Ginoo ang ato ang huna-huna o ang ato ang kasing-kasing, no? So muna nga dapat ang mga principles, we must be logical pod, no? So gamito na nato atong emotion sa tama. Dili nga gamito na to atong emotion over sa ato hinahuna nga. Moingon na lang ka, maskin wala na sa tama, moingon lang ka, ay mo na nga akong gibati. Di mo dyan na nga akong isulti. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So magawas sa imuha mga bakba, puro maot, puro hatred, puro envy, which is not good. So that's why every day we must always pray to God, Lord, please take away this greed, envy, jealousy, panan, hatred, mga kasuko, nga naa sa ako ang heart, nga dili makapahimong maayo sa imuha. That will corrupt your mind. Makakorrupt sa imong nga mind. Muna madaot na dayon, di na maayo imong huna-huna. Mag-away mo sa imong banahan to, dun na lang, ang pride na lang dayon, ang sige nimo ipatigbabaw. Inig mag-away, magbungol pag dayon. Bahala, kinsay una mo yung makigtingog, di gud ako ang sala. No? So you're giving a place for Satan nga makapenetrate sa inyong duha para bulagon mo. So dili dapat ingon ana, no? So you must talk. Mubitaw na nga swift to hear, slow to wrath, no? Slow to speak. Dili ta magpataka dayon ug abri sa ato ang ba, no? Inalang hunaon sa nato nasuko gani ta. Kinahanglan nga muginhawa sa ta. Nana sa wali ni Pastor John, pabugnaw usa nganoman. For the wrath of man, James chapter 1, verse 19 og 20, no? For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Timan-ing, pag naagani ka sa kasuko, wala kay laing mahimo, kundili, puro lang jud sala, and dili maayo. So you have to be very careful. So we as a weaker vessel, kinahanglan nga ato ang lig-unon. And how to do that? We must always ask God's wisdom. We must always ask God's help. No? Kaya we cannot do it, no? Para ang ato ang old nature, dili na siya mobalik, panan manggod ta. We are not perfect, diba? So panan nato na ay tagsatag sa kamaot nga batasan. So maskin pawag na save na ta, nahimo na tang Christian and believer, masipag-asawa ka sa pastor, unsa pa ka, no? Naadjud gyapon ang atong old nature and sometimes we will be tried. I-try man gyud ta. Always man gyud ta i-tempt sa devil nga masuko, nga mugawas ng ato ang mga bad emotions, ato ang bad nature. So pag nasuko gani ta, pray. Ampo dayon sa Ginoo, no? I-rebuke dayon. Na gani dautan na, diri lang sa imong unong nagkasing-kasing, wala pa ni gawas sa imong bakbak pugni na daan. Lord, I know, mali ni. Please help me, Lord. Natanggalon ni. No? So it is very important. No? So kinahanglan nga, kung ang atua day nga mga bana, sila ang head nato. So tagaan nato sila og due respect. No? So atong tan-awon diri sa 1 Peter chapter 3, no? Verses 1, basahon nato una, 1 Peter chapter 3 verse 1, likewise, ye wives, be in subjection, o gibalik gihapon no, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, no?
while they behold your chaste conversation coupled with fear. Okay, so mo jump ta dire sa verse 5. For after this manner, in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being subjection unto their own husbands. Verse 6, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Mutanaw bitaw ka, mubasa ka sa Old Testament, ginatawag nila ang ilahang nga bana nga Lord. So ing anak ka grabe, no? Ang reverence or ang atuang nga respeto dapat sa atuang nga bana, no? Si Sarah daw gitawag niya ang iyahang nga bana nga Lord. But take note, look at this one, it is small letter L nga Lord. No? Kay pag capital letter L, we are talking about God, no? Who is the Lord of Lords, the King of Kings, our great and mighty, the true and living God. So, grabe jud nga reverence kay ato man siyang tawagon nga Lord. O, di ba? O, pero mingon pug ka nga amura na lang man pug ko ana og kanang alipin na lang jud. Ubos kayo kaysa sa ako ang bana. Dili uy i-compensate man pud na sa imong bana, i-love man pud kaniya back. Diba? So, dili lang nato hugawan ng ato ang kaugalingon or we will have kanang mali nga mindset. No? Kay, before, oo naman, napo ko'y struggle, anak, before. No? So, sayon lang nato sa isultion. But then, pag naa na jud ka tinuod sa marriage, during sa amo ang first years sa amo ang marriage, no? Early years sa amo ang marriage ni Pastor John, nag-struggle ko anak kanang magpaubos gani ka kay I try to make decisions of my own kay ana ganing wala pa ka nakabulag sa imuha nga focus nga gusto ko mo mulambo sa ko nga career, di ba? Kinahanglan apo ko I have achievement of my own that I can call nga di lang pud nga moingon nga gibuhi ra ko sa ako nga bana. Pero wrong mga mga perception. So whatever works for your family sa inyong nga finances, bahalag ang babae ba ang nagtrabaho kasi mas naay opportunity kasi sa iyang nga bana, di ba? So dili lang pud nato i-think, no? Dili man good. You are as one. Dili mo duha nga nag-compete with each other. Dili ingon ana, no? So we must not think of that. Nga walay mas taas or mas ubos. Nga kinahanglan usa mo, di ba? And the final decision kay ang bana man jud ang head para walay overlap sa office na jud siya sa bana, no? So tagaan na to tama nga respeto ang ato ang mga bana. So unsa man ang tama nga respeto? So dili na to syagit-syagitan ang ato nga bana, especially pag makita sa ato ang mga anak, no? Makatawag gani ko kay si Abram. Usahay miyon ko nga kinsa may nagkuan ani nganong nabilin man ni wala man gidiretso sa basurahan or ana. So miyon dayon si Abram nga di man ako, so it's dad. Hindi ko okay. Mission ingato ra lagi. So ayaw ninyo, no? Dapat grabe ang respeto niyo sa inyong bana nga dili dapat mo magyaw-yaw, mag-away in front of your children. Ayaw na buhata. Ngano man nagpakita ta og pattern of good works naa sa Titus, di ba? So, dili pwede. Kay muna'y sundugon sa imuhang kuan. Usahay matingala ka nga naman ng anak. O imong badlongon imong anak nga nagsyagit-syagit sa imuhang asawa. Ngano man kay ikaw pud siguro ba na ginasyagitan nimo imong asawa in front sa kuan, imuhang mga anak. Di ba? Sundugon na nila. So, muna kita nga mga asawa pod atong ibutang sa lugar, no? Kung makigstorya ta. And with respect. Dili man pud perfect pero mi ang ato ang bana. Pwede man ta mo storya. But with respect, tarong nga pod. Mura pagpariha ng, di ba, kung ikaw magani nasa imong trabahoan, na ibiya ka mo storya sa imong boss. Nga naman, with respect. Dili ang imong pakigstorya sa imong boss, pareha sa imong pakigstorya sa imong anak. Muna nga kita, as mama, we don't have authority over our husband. So makigstorya ta sa ilaha, tarungon nato with respect. Pwede ta man ta mag-correct
Kadili man po na sila always nga perfect, or we have also good ideas that they have to consider. So tarong mo na to og storya. Gamitin dayog endearment kung sa man imong tawag. Love, darling, kanang nako isulti nimo ba? Kamo na kabalo na gud mo unsaon padulong sa kuan, no? Unsaon pagkuha sa inyo nga bana. Pero tarong nga lang mga motives tama ha. Dili kay kuan makapadili maayo noon. Mobitaw na nga ang husband dapat strong ang iyang mind para na siya tama nga discernment. Kay kung musunod ra pud siya sa gusto sa iyang asawa, o wala di klaro no unsa na siya nga klase nga leader. Muna nga i-pray nato ang ato ang mga bana. Kay dili pud pasabot manggod nga sila na jud ang head, kabalo na jud sila always, but we are the support system. No? Kita ang best supporting actress. Kada bitong sa usa ka kuan movie, unsa man nga para ma-nindot ang usa ka movie. Naay actor tapos naay best supporting, di ba? Kita na ang best supporting. Nakita ka kanang mga sikat, kanang mga bida, dili man na sila makuan kung walay best supporting actress nila. Munang naingon ana sila. So nga na ang ato ang role. So whatever is ang decisions ato ang husband, atuan na siyang suportaan, no? We must align. Pero kung naman galing kay gusto nga nabakay nakita ahead, nga gipakita pud sa Ginoo sa imuha, na ay wisdom, so storyahan lang pud siya, no? So tanan man pwede maagi sa storya. So istorya nimo sa iyaha nga mula gini ako ang nakita ahead. So istorya po nimo sa iyaha imuhang i-share. So let him see what do you see, no? Ay nga ni manggod usahay lahi-lahi ang ato ang perspective. Especially kita nga women, lahi manggod kay ta the way mo think, no? Kaysa sa ato ang mga bana. So muna nga dapat align mong duha. So just like sa nakita nako nga figure gani, samtang nag-scroll ko sa Facebook. So nagatbangay ang duha. So naay isa ka diha, naay number diha nga number 9. So pag tan-aw sa isa nga nagtan-aw diri, ang tan-aw niya number 9. So kani pong isa nagtan-aw siya the other way, ang tan-aw pud niya number 6. So kinsa may tama sa ilaha? Tama jud silang duha, no? So kung tama silang duha, kinsa man ang masunod karon? Ano man, lailahi man gud mo perspective, lailahi mo og pananaw. So dapat ang isa mo tapad sa isa, so you will have, you're looking at the same direction. Dili pwedeng ang isa nagtan-aw sa lahi nga direksyon, ang isa nagtahi sa lantaw nga direksyon. So iya jud tan-aw sa isa, number 6, ang isa tan-aw sa isa, number 9. No, so wala jud magama ana, dili jud mahimo. Pag mag-argue, wala gyud, hantod mag-away na lang. So you must be in the same perspective, no? Same mind. So munang iampo ninyo sa Ginoo. So before po ka ma-approach sa imong nga bana, magampo po ka sa Ginoo. Lord, hinaut unta tama ba ni ako ang isulti sa ako ang bana nga idea, or tama ba ni, or unsa ko ba nako ni nga tarong pagkaingon nga dili ko siya ma-offend, nga dili mahimong away namo. Or Lord, kung tama man galing ni gimuha ning kabubuton, abrihi ang iyaha nga huna-hunaw kasing-kasing. Kaya dili naman na pasabot pod nga perfect ang bana, tama jud always firme ang iyang decision. That's why wives are there para mutabang ta, no, sa ato ang bana. Mo bitaw na nga gidesign ta sa Ginoo para mahimong helpmate, because two is better than one. That's how God designed us. Dili ta nga alone, but we are there. Usa ta sa pag-away. Dili ta dapat mag-away kung sa man ang mga problema. Ang mga problema, ang mga temptation, ang mga uban, muna nakaingon nga nag-away ta. Nag-away ang mag-asawa, dili na dapat ingon ana. So dapat usa mo para awayon ang kalaban. Okay, always si Satanas, no? Gusto na niya. O asa siya maka-creep in. Kung asa manggaling ato ang mga weaknesses, o kabalo kayo ang yawa ana nga naman, didto man magnet ang atong mga mata. No, the lust of the eyes. Kana bitong mag-scroll bitaw ta sa Facebook. Di ba? Lust of the eyes. Tanawa kung asa na magnet ang imuhang mga mata. Ang mga babae dayon, Shopee, Lazada. So we must be very careful po, di ba? The lust of the eyes. Jewelries. Puro nakaayo sa mga material things.
pwede man pud na, but dili na dapat nimo i-love more than sa Ginoo, no? More than nga makahinder sa ato ang pagsimbag, pag-alagad sa Ginoo. More than sa ato nga family. Nga bahala na lang ang ako ang gusto. Kay gusto na ako, I will look good. I will feel great. I want this. I want that. O, nahimo na lang kaayo tanga materialistic, no? So, daghan kaayo nga mga topics nga need nato hisgutan para unsa nga mahimo tanga a good wife, a good Christian wife, and a good Christian mother. Okay. So, in closing, let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for this wonderful morning that we have started our weekly Bible study for women. We thank you, dear God, for this opportunity that we can talk about the specific needs and how to be effective as a Christian wife and a Christian mother. Lord, bless this platform, bless the messages here, O God. And I'm praying, O Lord, that we will apply this we'll put this in our hearts and in our minds so we can apply this in our daily lives and we can have a happy Christian home, O God. And we can share this also to others, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so thank you so much sa ato ang mga nag-view. Isa man ang mga nag-view din here, want to acknowledge. So, nag-view. First, ako ang mother, si Gloria Villanueva from Balyangao. Thank you so much. Si Naise Lopez, kisa ni? Oh, from Japan. Okay, si Sister Riza, Villa Crucis. Sister Merly Suganob from Balyangao na ba ni siya karon? Or Manila? Ang ako apong tita, my dear tita in Bislig, si Tita Nim. Yeah, thank you so much. Si Tata Caballes. Thank you so much for watching. Si Pastor Armand Duran. Si Richie Flores. Thank you also for watching. And si Trisha from Australia, my BFF. Thank you for watching. Si Charity, Chati Tamparong. Thank you also for watching from Balyangao. And Fatima Mercado. Thank you so much. My cousin also, Maris Joan Villanueva Limpot. Oh, si Teacher Naijin. Hi, Teacher Naijin. I miss you. Si Ateronya Pod. Ma'am Medita Bakalan mo, si Brad Joel Pretila, si AJ Castro, thank you for watching. Si kay Ma'am Glendy Bourbon, thank you so much. Khalil Archer, kay Ma'am Juby Castro, sa inyo nga whole family din ha, kay Ma'am Alma, and to everyone, no, sa mga my dear sisters sa ILBC, sa Balyangao and also sa Davao. So sorry kung kinsa akong wala na mention. Si Ma'am Nilda Russell, si Tita Bohol, si Tita Nilda. Thank you for watching also. And please like and share our video so para ma-spread po nato ang word sa Ginoo. And I'm also encouraging ang mga women to prepare, no, para lahi-lahi og view, a different perspective or view, like coming from a career woman, mother, coming from a grandmother. So, para makashare pod mo. So, this is open for mga women to share also. Kay lahi pod ta og mga experiences. Okay. And I'm also inviting you sa ato ang church service na sa tong worship tomorrow. That will be 9:30, and also in the afternoon ang gospel hymn session at 2 o'clock sa mga young people, and after that will be the prophetic hour ni Brother Real 40. And sa ato ang Wednesday pod we have our weekly midweek prayer meeting sa mga
kay Sir Sam o kang Manong Solomon, and every day for our daily devotional ni Brother Villacrucis, Brother Christopher Villacrucis. Okay, thank you so much. God bless.